Hello po, sa magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Jess Balagtas, ang ating YouTube channel. Mamaya po talakayin po natin ang tungkol sa pagtatanim ng halaman. At isa na po rito ang talong na napaka masustansya at masarap na po tayo sa ating mga hapagkainan. Pag-aaralan natin dito kung paano ito pinupunla, inilipas sa taniman, hanggang sa magpabungahin po natin ito. Ito ay malaking tulong po para sa atin upang tayo makatipid at maka-save ng ating pera para po sa ating pangangailangan. Kung tayo po ay may tatanim na mga namumungang mga halaman. Samahan niyo po ako mamaya sa ating pagtatanim. Mga ka-artist, nandito na po tayo at pupunta tayo sa lokasyon ng ating pagtataniman ng mga gulay. At maghahanap muna tayo ng mga pataba para mailagay doon sa ating pagtataniman ng talong. Hintay lang po kayo, babalik po ako. Narito na tayo sa pagkukuha natin ng pataba. Ito po yung animal manure. Kasi may mga alaga ako ng bibe. Tapos dito may pabo. Yung pabo. Hello pabo. May mga bibe ko rito. May manok. May silky. Ngayon, yung mga dumi-dumi nila, yung gagawin nating organic fertilizer sa ating tatanim ng talong. Ayan. Hello kayo dyan. Dito kukuha tayo mamaya para maisama doon sa ating pagpupunlaan. Pero bago lahat yan, meron dito kasing ayan, meron pa dito yung mga rice hull na pinang ko sa kulungan ng bibe. May mga diniresil dyan, pati manok. Mamaya gagamitin din natin yan. Pupunta muna tayo dun sa gubat. Yung gubat kasi yung sinasabi kong gubat kasi hindi pa na dadamuhan gawa ng nakakaraan pa na yung ulan. Ngayon kukuha tayo ron ng coco peat doon sa nasirang puno ng nyog. Gubat na gubat pa. Matanim akong patola dyan. Patola. Yung bunga ni patola. Ayan. Yung patola. Ayan sustansya patola. Sarap sa miswa. Pagkata tayo rito. Ito baka after nung magawa ko tong aking magtatanim ng talong, magkaan tayo maglinis tayo ng bakuran. Ayan. Ito yung nabubulok na nyog. Ipon natin.
Ayan, nakakuha na tayo ng coco peat. Gawin natin doon sa ating yung pagtataniman. Oh, medyo gubat-gubat. Okay. Ito, inanda ko na yung mga tataniman. Bali, 5. Ito na yan. Okay. Ito, bali, inihanda ko na yung taniman. 1, 2, 3, 4, 5. Tatry natin muna yung 5. Lagyan natin. Kukuha tayo rin ng karagdagan dito. Para sa pataba dito sa ating coco peat. Kasama ng mga organic fertilizer. Okay, kumuha muna ako ng pang-protection dahil sobrang init na araw dito sa pagkukuhanan ko ng fertilizer. Delikado, baka masira itong aking kutis na ay mangging kaligatan. Sige po, samahan niyo po ako dito ha. So, ito na nga. Ayan, natapos ko na yung ating minix na lupa. Tingnan natin. Ay, grabe. Ang init. Yan, ako natin. Mamaya ilalagay natin doon sa pinaka plastic container. Gagamitin natin. Pwede po kayong gumamit ng mga yung basyo ng ng mineral water. 16 liters. Ay, no. 6 liters. Yan. Yan, dali natin doon sa ating tataniman. Yun. Ayan mo paglalagyan natin. Okay, nandito lang po tayo sa proseso ng pagtatanim at pagpupunla ng ating talong. Kung meron kayo available na ganito, ng mga plastic cup, noodles cup, or yung mga styro cup, pwede rin po yun na taniman ng ating mga pupunlang talong. Okay, mga plastic cup yung mga juice, pwede rin po yun. Napaka-importante po ng pagpupunla. So, ang gagawin po natin, kailangan may butas dito para yung tubig na ilalagay natin, diligat dito, drain, hindi mabubulok yung ating buto. Lalagyan po natin ng lupa. Ayan. Pagkalagyan natin lupa, ayan, nakikita natin. Level po natin doon sa pinaka-bibig. Ayan. Naka-level na yung bibig. Ayan. Naka-level. Tapos ngayon, tuldok lang po kayo ng konti. Chuks. Tapos, pwede nyo na po ilagay yung buto ninyo dito sa loob. Ayan. Ayan. Pwede na po yan. Diyan sa loob ng buto. Kailangan po at least mga isang buto sa bawat isang taniman. Kasi pagka nagdalawa pa, baka mamaya tumugang pareho. Sayang naman. Ngayon, kung okay din naman sa inyo kung dalawa, para kung sino yung mas healthy doon, pwede yung tanggalin yung pangit na punla. At ang itanim ninyo ay yung pinaka mas healthy. Mas basain nyo lang po yun. Mas maganda pa kung gagamit kayo ng sprayer, water sprayer na maliit yung man lang. Kahit yung lumang piglagyan ng alcohol, pwede yun. Linisin nyo na mabuti para walang alcohol yung didilig ninyo. Yan, din na nadiligan na. Okay, after po dyan,
Wait lang po kayo ng 6 to 7 days. Tutubo na po yung talong ninyo. Ayan yung tinanim. So meron din pong ginagamit sa pagtatanim para mas marami maitanim. Pag magpupunla po kayo, may tinatawag na seedling tray na block. No? May maliliit pa siyang parang paso doon. Yun mo siya itatanim para mas marami kayong maitanim na buto. No? Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung tumubo na after nung tumubo na yung buto. After po ng 1 month and 2 days, pwede nating i-transplant. 1 month and 2 days. Ito na po yung 1 month and 2 days na punla. Ayan. Nakita nyo na po. Ayan, oh. Pag nakita nyo na po na meron ng mga tatlo o mahigit pa ng mga dahon, ito po kasi yung pinaka ayan, ito yung pinaka batang dahon, lumang dahon niya mula doon sa pagkakapunla natin. Ngayon tutubo ngayon, meron tatlong dahon na yan, pwede na pong ilipat to after po ng 1 month and 2 days. Depende po sa inyo, no? Ito po sabi kong seedling tray para sa kanin ito. So may naitanim po tayo rito na 10 piraso. Ayan, 10 piraso. So ngayon, ito po, itatanim natin sa mas malaking lalagyan na ganito. No? No? Tatanim po natin dito, lalagyan po natin ito ng punong lupa para pag lumaki sila, maganda ang kanilang tubo. Yan po. 1 month and 2 days. So mga ka-artist, ito na po tayo sa paglalagay ng lupa dito sa ating plastic container na 6 liters na mineral water. Pwede rin po 8 liters, 6 liters. Punuin nyo lang yan. Yan. I-mix natin yung soil, tapos yung coco peat, saka animal manure. Sama-sama natin dyan. Hindi natin yan. So, yun na guys. Ito na ating na-prepare na taniman. Yan. Tatanim natin mamaya ng talong. Ang ating pinunla rito sa ating seedling tray. Ilagay natin dyan mamaya. Tapos, mag-wait tayo ng nasa 40 to 45 days kung gaano sila kalaki. Tapos, yun. Hintayin natin mamunga. Nasa 55 to 60 days, pwede na mamunga ang talong. Makaka-harvest na tayo nun. Basta alaga lang. Sa akin ang ginagamit ko kasi ay organic fertilizer. Hindi ako gumagamit ng mga chemical fertilizer. Kasi marami naman ako dito mga animal manure. Tapos yung mga pinagkatasan ng asang na isda, pwede rin yun na pataba. Pinaka magiging peppermint nyo po yun para magiging pataba. I-spray nyo sa inyong halaman para mas organic yung yan, nakikita nyo yung yung mga organic tong aking mga tanim dito, wala itong fertilizer kundi maliban lang sa mga giningal pa ako sa animal manure. Ito kaya na pa sumisigaw itong mga sili na ito parang gusto magpaluto ng magpaluto ng dynamite. So wait lang itong mga siling to. May hinog na. So yun guys, magtatanim na tayo. Sobrang pagod ko. Excuse me. So ito na po mga ka-artist, ito na tayo, magta-transplant na tayo rito ng ating
napunla. Ito na yung seedling na tumubo. Ito na yung punla. Ngayon, ingatan po natin na masira yung mga ugat dahil baka mamatay. Kuha lang po tayo ng kahit anong bagay na pwede natin ipang sa gilid para hindi masira yung pinakaugat. Yan. Papaluwagin po natin yung paligid ng pinaka ng seedling. Tapos push lang po natin yan para magagamit din po natin yung seedling tray. Yan. Halaga po na ang talong po kasi ay matakaw sa tubig. So lalo na pag summer, kailangan ito laging dinidilig. Pag hindi, malalanta at mamatay ito. At syempre, importante din po yung fertilizer. Okay, yan. Kita natin ito. Yan. Itatanim natin sa butas. Ang laki ng, kung kakasya lang po dito sa ugat na. Ng konti. Yan, tanim natin. So, maghihintay po tayo ng mga 40 to 45 days para lumaki ito. And after na po ng 55 to 60 days, mamumunga na po ang ating mga talong. No? Mapapakinabangan na po natin ito. Masarap po itong torta, ensalada, no? Lagyan ng mga breadcrumbs, i-deep fry po natin. So, ganun po. Ayan, ganun lang po kabilis ang pagtatanim yan. Basta mahalaga po, yung pong ating willingness sa mga bagay na ginagawa natin para mapakinabangan po natin ang ating pagtatanim. No? Wala po sa green thumb yan. Basta po tayo mahilig magtanim, tutubo ang halaman at mamumunga kung maayos po ang ating pagtatanim. Papakita ko na sa inyo yung ipapakita ko na po ngayon sa inyo yung makina after po ng 40 to 45 days na mula sa 30 hanggang 45 days na ating pagtatanim kung gaano nakalaki ang ating talong na ating itinanim. Ito na po. No, nakita nyo kung gaano nakalaki. After po ng mula sa 1 month and 2 weeks na ating ipinunla, ganito po magiging ano po, kalaki after po ng 40 to 45 days. Tapos po, after po nito, hihintay po tayo ng 55 to 60 days, mamumunga na po ito. Mapapakinabangan na po natin ang ating mga tinanim na talong. So, yan. Ating mga talong na tinanim. After po ito ng 40 to 45 days, mula po sa 30 days na ating ipinunla. Ganyan na po kalaki sila. So yun guys, salamat sa panonood po ninyo sa aking video. Sana makapulot po kayo na pakinabang sa aking mga video kung paano po magtanim ng talong. Ating papakinabangan sa ating tahanan, sa ating hapagkainan. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Jess Balagtas YouTube channel. Kaya talakay po natin dito ang mga agrikultura, kultura, arts, businesses at mga livelihood po ng ating mga kapwa Pilipino para makatulong po tayo na mapasigla sa kabila po ng pandemya ang ating mga negosyo. Maraming salamat po. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Just like, share, and subscribe. Pakipindot po yung notification bell para po ma-update po kayo sa aking mga video susunod. Maraming salamat po. God bless. God first.